sumakay na ako sa Bruges. Ang tawag nila dito Brugge. So mula dito sa Ghent papunta sa Bruges is only 25 minutes by the train, and I think 8 euro to 9 euro lang yung binayad. I've been living here in Belgium for the past 12 years, pero this would be the first time na pupunta ako ng Bruges para gumala. Kasi never pa ako pumunta doon. Parang once or twice lang with a car dumaan lang ako doon, and then now mag-i-stay ako doon for an overnight just to explore the city and then bring you sa mga magandang places doon, what to do, what to eat, saan pwede kumuha ng magandang pictures, and I will keep you updated kapag nandoon na ako mismo. So andito na ako sa Brugge. Napaka-busy kasi Friday evening ngayon. Ang unang gagawin ko is sasakay ako ng bus papunta sa city center. At ayun, naiwan ako ng bus. Ayun dapat yung bus na sasakyan ko eh. Only 8 minutes with the bus, and ayun, andito na ako sa city center. Naglalakad na lang ako ngayon papunta sa hostel ko para malapag yung gamit ko. Tapos lalabas ulit ako para i-explore palalo yung city, ano. Pero first impressions ko sa ngayon, napakaganda ng city na to, no? Napaka-chill ng vibes niya, napaka-relax, ang ganda ng mga buildings. Maganda yung mga waterways, yung mga canals nila, may mga naliligo pa nga sa river kanina na nakita ko, and then ang daming tourists. Mas maganda yung hostel ko kahapon kasi yung hostel ko doon pa lang sa view panalo na, 'di ba? Sa city center talaga ako. Dito kasi medyo tago siya eh, tapos wala pa akong magandang view, bintana lang na isa yun nandoon. So very crowded pa nga kami doon at maliit lang yung room. Pero ayun, okay na yun kasi nga mura naman siya. 30 euro lang per night yung presyo nung hostel na yun. So ayan yung City Hall ng Bruges from the 13th century. Andiyan naman yung Holy Blood Basilica, tsaka andun yung Belfort ng Bruges. Kanina umaga na sa Ghent ako, medyo nag-aalangan ako kasi 'di ba umulan ng malakas. Sabi ko ano kayang madadatnan ko dito sa Brugge, pero I'm glad na as of this moment 7 na ng gabi dito, almost 20 degrees ang temperature, hindi siya ganun kahangin, saka may araw, which is swerte naman pagdating sa panahon. So tingin ko rin merong magsho-show dito ngayong weekend kasi busy sila sa prepare ng stage nila, and napakaraming tao kanina na nagbubuhat at saka nagdadala ng mga equipments. Dito na ako sa Central Square dito sa Bruges, and I can say na ito yung pinaka-busy na place dito sa Bruges. Dito rin nila ginagawa yung kanilang Christmas market during the Christmas season, of course. And ayun, napakagandang view, napakagandang mga surroundings and mga buildings as well. I think Bruges is a kind of city na kahit ilang beses mong balik-balikan, hindi ka magsasawa eh. Kasi napaka-refreshing niya, ang dami niyang history, at saka ang gaganda ng structure at ng color ng mga buildings. Yung mga pastel-colored buildings na nandito, ang gaganda ko ng mga pictures. If I'm not mistaken, don't quote me on this kasi narinig ko na parang yung mga locals nila dito is meron silang nakukuhang support from the government
just to preserve yung structure, yung color ng mga buildings nila dito. It helps syempre para mas ma-preserve pa yung natural beauty ng Bruges. Ganito yung view dito sa Bruges kapag gabi dito sa Central Plaza nila. Pabalik na ako ng hostel ko. Wala akong ginawa buong maghapon kundi maglakad. Mabuti na lang hindi umulan. Pero sa ngayon medyo malamig na. Napakamahangin na medyo. And kailangan ko na talaga umuwi. At pagod na nga rin. Grabe. Ang tahimik dito sobra. Outside the city center, mga 5 minutes walking papunta sa hostel ko. Ako lang mag-isa naglalakad dito. Sobrang tahimik sa daan. Lakas maka-Amsterdam ng vibes dito sa Bruges. Problema nga lang sa Amsterdam kasi diba 24/7 napakaraming tao doon at ang toxic talaga. Pero dito, very quiet. Good morning sa inyo. Bruges, last day na. Tinanghali na ako ng gising. Mag-aalas 6 na nga ng umaga ngayon At sasabihin ko sa inyo kung bakit. Kasi doon sa hostel kung saan ako nagstay, sa tabi nun, meron dong bar. And yung bar na yun, syempre pag-aari nyo ng hostel. Kasi kapag sa tinagal-tagal kong gumagamit ang hostels, kapag yung hostel merong bar, it's both a blessing and a curse. Blessing kasi nga, kung gusto mo mag-socialize, gusto mo mag-drinks, pwede kang pumunta doon. Curse naman kasi nga, kung gusto mo pahinga at gusto mo makatulog na maayos, hindi mangyayari yun. Napaka-imposible niyan. Kasi nga may istorbo ka talaga. At yun nangyari sa case ko. Uminom ako doon hanggang 11, tapos dumiretso na ako sa bed. Pero pagdating ng mga 1, 2 a.m., kahit na may earbuds ako, hindi pa rin ako makatulog. Rinig na rinig ko pa rin yung sigawan nila, yung kantahan, yung sayawan nila. So yung naging reason kung bakit tinanghali ako ng gising ngayon. Pero nevertheless, papunta na ako ng Centrum. Unang gagawin ko, boat tour. Hindi ko siya pwedeng i-miss dito sa Bruges. Sommerswemmen ay nakalagay, may kita nyo dyan. Free swimming until 1 September mula 1:00 ng hapon hanggang 8:00 ng gabi. May showers, may lifeguards na available. Ipapakita ko sa inyo kung saan kayo maliligo. Dito. Hindi ko alam lang kung may kita nyo siya, pero dyan may specific spots dyan kung saan kayo pwedeng mag-swimming at maligo dito sa kanal na to. Diyan ako may nakita kahapon ng mga taong naliligo nung dumaan ako with the bus. Saka ang daming tao sobra, pero it was very fun, it was very nice to see. Kasi nakita mo nag-enjoy talaga sila sa tubig. Napakaraming tao na nag-aantay para sumakay ng bangka. Des années 1600 et... So this is the oldest hotel in our city, the Burgundian Cross Hotel. Brings us to the 17th century, and it's still open for customers with a very authentic interior. Angelo that made it all across to the north of Europe while he was alive, and until today the Italians are not so happy with that. So dans l'église, il y a la statue de la Vierge Enfant en marbre. The St. John's Hospital from the 12th century, more than 800 years old and still standing strong. The last patient came out of the hospital in 1976,
And nowadays you can find the paintings here from Hans Memling. So Hans Na-enjoy ko naman yung waffle na yon, tsaka yung kape, yung waffle na yon, it was 8 euro I think. So waffle siya na pinlagyan ka ng banana, strawberry, na meron chocolate syrup tsaka cream on top. Mainit siya pero yung init niya very dry, so masarap mag-ikot. Ito yung tinatawag nila na Bonifacius Bridge or yung Lovers Bridge, and that is the reason na maraming tao yung nagpapapicture dito. Saturday afternoon dito sa Bruges, talagang minsan ma-overwhelm ka sa dami ng mga tourist na nandito ngayon. So kung pupunta kayo dito during the weekends, I recommend na at least do your tour early in the morning or late in the afternoon para at least hindi kayo ma-overwhelm sa dami ng tourist, lalo na kung plan ninyo mag-take ng pictures sa mga sikat na spots dito sa Bruges. Few minutes pa na lakad, then kailangan ko na makabalik na Antwerp. In-enjoy ko talaga at na-enjoy ko talaga ng gusto yung time ko dito sa Bruges. Ay na nga lang nabitin ng kaunti, there are still a lot of things, places, streets na dapat ko pang mapuntahan at makita dito sa Bruges, lalo yung mga museums. Wala akong museum na nagawa ngayon, pero there's always some things to do for the next time pa naman, and sigurado ako babalik pa ako dito. Ayun yung hostel ko saan may umiinom na lalaki. Diyan ako nagstay, tapos yung tabi niya doon yung dorm naman, tapos syempre yung bar na yan napakaingay tuwing gabi. Pero okay lang naman kasi 30 euro per night lang na may binayad ko. Opening ng Antwerp Pride today, so nakikita nyo yung rainbow color na yan sa taas ng Antwerp na sign, so that's the reason.